Hello mga students, welcome back sa ating channel sa ating topic on business taxation, particularly sa value-added tax. This discussion here, this specific lecture, we will talk about the vatability of agricultural and marine food products, livestock, and poultry. So, ito yung mga papaano ba natin, ano yung treatment natin sa mga agricultural produce, yung mga marine food products, ano-ano ba ito? Basically, yung mga for consumption, yung binibili natin ng mga pagkain. Okay, pero let's talk about this in details. Kasi alam po ninyo, of course, ito, saan ba nanggagaling yung source ng pagkain natin? Kung ikaw ay vegetarian, syempre, from agriculture, di ba? Mga prutas, mga vegetables, di ba? Kung marine food product naman, pag pinag-uusapan natin yung marine food products, ito yung mga isda. Okay? At lahat ng mga pagkain na nakukuha natin sa dagat. Pag livestock, ayan, mga baka. At pag poultry naman, mga manok. Of course, meron yung mga mga items na magfo-fall under the category of livestock at saka yung magfo-fall naman sa category ng poultry. Okay? But they are used for human consumption. Ginagamit natin, kinakain natin. Now, sa Section 109 ng Tax Code, pinag-uusapan po kasi natin doon yung VAT-exempt transactions. Yung mga transactions, sales, imports, or other transactions that will not be subject to VAT, exempt from VAT. So, yung pinakauna po doon sa listahan na yon, kaya po makikita ninyo dito yung letter A. So, whatever is presented here, they are presented alphabetically. So, halimbawa, sa isa kong video lecture, yung vatability ng mga cooperatives. LMN naman yun, if I'm not mistaken. So, dito naman, mag-umpisa tayo sa pinakaumpisa. We have your sale or importation of, naka-underline, agricultural and marine food products in their original state. Please take note also of this one, in their original state. And then we have your livestock and poultry of a kind generally used or yielding or producing foods for human consumption and breeding stock and genetic materials therefore. Yung mga nasa probinsya, makaka-relate tayo dito. Especially kung lumaki tayo na nasa bukid, Dahil kaisa na natin, katuwang na natin, kung meron tayong mga manukan, may mga babuyan tayo, meron tayong farm, nakakapagtanim tayo, yung iba merong, malapit sa dagat, so meron silang nakukuhang saganang pagkain, sariwang pagkain, galing sa tubig, tubig alat, Minsan naman, di ba, meron tayong tubig tabang, okay? So, ito po ay hindi na bago sa kanila. Basically, that is only, this topic will be an application, paano yung treatment natin pag pinag-uusapan natin yung buwis, yung value-added tax na buwis. Okay? Products classified under this paragraph daw, under this section or subsection, shall be considered in their original state, even if, kahit na daw, nagkaroon ng simple process ng preparation or preservation. Ano yung mga example dito? Ito, freezing. Okay? Nilagay sa freezer, Para hindi agad masira. Drying, pinatuyo. Salting, pinaalat. Broiling. Hindi ko alam yung Tagalog ng broiling, Toasting. Smoking, pinausukan. Halimbawa dito yung mga tinapa, Tama ba? Sila ba yung mga tinapa? Yung mga, ito yung mga pinaalat, salted. Salting, halimbawa, salted na eggs. Yung mga isda, di ba? Smoking or stripping. Okay? Polished and or husked rice, corn grits, raw sugar cane and molasses, ordinary salt, and copra shall be considered in their original state. Mamaya, i-discuss natin ito, para meron tayong guidance. Okay? Kung paano natin ito ika-classify or ika-categorize, paano ba natin ito mas maiintindihan. Thank you for our reference book. Of course, I am using the book of Sir Enrico Tabag and Sir Jimson Garcia. Okay, and of course,
in reference also to our National Internal Revenue Code or yung NIRC, yung ating tax code. Now, puntahan muna natin yung sumunod na paragraph doon. So, sumunod na subsection. Sale or importation, please take note ha, benta or importation, pag-angkat, no? Of fertilizers, seeds, seedlings, fingerlings, fish, prawn, livestock, and poultry feeds, including yung mga ingredients daw, whether locally produced or imported, used in the manufacture or finished feeds. Okay? Maliban na lang doon sa mga specialty feeds. At etong specialty feeds na ito, they are non-agriculture feeds, no? Of course, ginagamit ito pangkain. Kasi para saan ba yung mga feeds? Di ba kung meron tayong mga manok or kung meron tayong mga baboy, o yung pagkain nila minsan feeds, di ba? Or hindi lang minsan, kung ikaw ay nag-aalaga talaga ng mga manukan, o bibilhan mo sila ng feeds para yun yung ipapakain mo sa kanila. So, that is something that, kapag bumili tayo nun or nag-import tayo nun, it is not subject to tax. It will be VAT exempt. Okay, please take note, etong mga pinag-uusapan natin, etong nakalista, VAT exempt po sila. Okay? With the exception, pagdating sa mga feeds, yung mga specialty feeds, pag sinabi nating specialty feeds, non-agricultural feed po yan. Or pagkain yan para sa mga racing horse, fighting cocks, aquarium fish, zoo animals, and others generally considered as pets. Pangkarera mong mga kabayo, panabong mo na manok, no? Mga alaga mong isda, kasi nasa aquarium. Mga goldfish ninyo, no? Zoo animals. Okay? At lahat ng mga specialty feeds na kino-consider natin for consumption ng ating mga alaga. Okay? So, exception po 'yan. Hindi po 'yan VAT exempt. Talon tayo doon sa F kasi related po itong mga ito. Pinagsama-sama ko yung mga magkakamag-anak. Okay? Sa F naman, ang sinasabi kasi doon, services by agricultural contract growers and milling for others of palay into rice, corn into grits, and sugar cane into raw sugars. So, di ba, kung ikaw ay may tanim na palayan, of course, you have to mill. Ano na nga yung Tagalog ng mill? Nakalimutan ko na. Pero yung palay natin, i-convert natin ito sa bigas. Tatanggalin yung, eto, nakalimutan ko na yung Tagalog eh. Laking probinsya din po ako, pero because matagal na akong wala sa province, so medyo nakakalimutan ko na. So yung mga rice mills, services by agricultural contract growers daw and milling for others of palay into rice. Yung mga mais into grits, mga corn grits, sugar cane into raw sugar. Mamaya pag-usapan natin ano yung raw sugar na kino-consider natin for purposes of taxation. Alin yung VAT exempt at alin yung mga vatable. Alright? So please take note of these three, A, B, and F. Especially etong B. Kasi yung A, understandable, no? Meron tayong picture, yung slide ko kanina na agricultural produce, marine food products, we have your livestock and your poultry. Pero syempre, pag, kung ikaw ay nagtatanim ng mga, ikaw may farm ka, okay? Meron kang palaisdaan, meron kang alagang, manukan, mga baboy, baka, kung ano pa man, ng mga livestock man po yan or poultry. Pinapakain natin yan. For example, sa agricultural produce, para makapagtanim ka, kailangan mong bumili ng mga feeds. Feeds. Tawag nito, mga abono. Okay? Sa pagtatanim mo. Kinakailangan mo ng mga seeds, seedlings. Yun yung sinasabi natin kanina. Balikan ko lang, Ito, fertilizer, seedlings. Okay? So, ito yun, Mga fertilizer, seedlings, Tapos, pagdating naman dito, of course, yung mga fingerlings mo. Sa mga isda, sabihin na natin, meron kang sariling palaisdaan at nag-aalaga ka ng mga isda, meron tayong mga fingerlings. Okay? Of course, may mga feeds ka din dyan, na pinapakain
sa iyong mga alaga, no? When you are cultivating yung palaisdaan mo, okay? What else? Ito din, of course, yung mga pinapakain natin sa ating mga alagang hayop, no? Mapamanok man yan, baka, baboy, or kung ano pa man. Mga feeds, no? So, lahat po yan, they are also VAT exempt. Sa pagpapalago mo, of course, nitong mga basic necessity natin for human consumption, may mga kailangan kang bilhin din doon. At ito ay mga subject to, or they are not subject to VAT, they are VAT exempt. Kaya nga related sila. Then of course, kung pala yung pinag-uusapan natin, kung mais, okay, what else? Kung sugarcane, ko-convert natin to raw sugar. Yung mga agricultural contract growers, no, they are also considered VAT exempt. Okay, now, regarding po dito, please take note of this one. Clarification or additional, no? Kasi sa halimbawa, itong part na ito, nabanggit po ito sa tax code. Pero merong clarification si Revenue Regulation 16 Series of 2005. Okay, merong extension na sinasabi doon, including those using advanced technological means such as yung means of packaging such as shrink wrapping in plastic, vacuum packing, Tetra Pak. So they are also exempted pag may mga yung costs natin, yung mga sale and importation po natin diyan. Okay? Now, ito yung mga example po natin ng mga agricultural, marine, livestock, and poultry. Pagdating sa agricultural, ayan, nakalagay, no, polished husk rice, original state. Corn grits, original state. Raw sugar cane or raw cane sugar, less than 99.5 degrees of polarimeter. Merong sinasabi kasi na gano'n, content of sucrose by weight in dry state. Mamaya, ipapakita ko po on a separate slide, a clarification, when do we consider a raw cane sugar? Para masabi natin na VAT exempt po yan. Kasi di ba meron tayong mga refined sugar. Okay, so i-clarify ko po ito. And molasses, and then copra, original state. Familiar ba tayo sa copra? Sa mga hindi nakakakilala kung ano yung copra, ito yung produkto ng coconut ng nyog, di ba? Ito yung tinatanggal yung bao, tapos dinadry, and then if I am not mistaken, nako-convert into oil. Okay? Coconut oil, no? So yun po yung copra. Now, sa mga marine naman, mga isda, crustaceans such as lobster, shrimps, mga hipon, no? Prawns, oysters, talaba, no? Mussels. Ano nga yung mussels? Tahong, if I'm not mistaken, clams, trout, eels. Okay? So ito po yung mga example natin in their original state. Livestock, hindi lamang po baka, no? Bulls, calves, pigs. Ito, mas common ito, mga baboyan, sheep, goats. Dito sa atin sa Pilipinas, marami din, di ba? Yung goats and even rabbits. Kasama po siya dito. Pag poultry naman, mga baka tuloy. Sorry yung baka sa livestock yan. Pag poultry, ito yung mga manok natin, mga ducks. Ano nga yung ducks? Bibe. Okay? Pato. Pabo. Okay? Geese, turkey. So, yan po ay mga poultry naman. But please take note, under this livestock pala, livestock or poultry does not include yung kanina na nabanggit na natin. When we are talking of specialty feeds, di ba? Na-discuss ko doon, hindi po yan VAT exempt. Kasi ginagamit natin yon para sa pagkain ng ating mga panabong, ng ating mga pangkarerang kabayo, sa mga alaga natin. So that they are not also considered as livestock. So kung meron tayong mga manok na panabong, hindi po yan kasama doon. Yung ating mga kabayo, hindi po rin yan kasama. Of course, yung zoo animals and other animals generally considered as pets. So please take note, yung mga yon hindi kasama at yung mga pagkain din na yung mga pagkain nila, itong mga specialty feeds,
yung pagbebenta at pag-i-import nito, hindi po yan VAT exempt. Alright? Oh, this one, ito, meron tayong naka-asterisk dito, raw. Raw sugarcane, ito po yung mga asukal, na napoproduce by simple process of conversion of sugarcane without need of any mechanical or similar device. Okay, please take note of that. At yung tinutukoy lang pala natin dito na asukal ay yung Muscovado. Okay, I'm not sure if you are familiar with Muscovado. Kung hindi pa, paki-research. Ito yung medyo dark, no? Na hindi pa ito na proseso eh. Hindi pa siya napapino. Kasi di ba meron tayong mga brown sugar, washed sugar, white sugar, no? Yung puti, yung medyo brown, tapos yung medyo brown. Ito yung medyo yung dark talaga. Yung iba yung medyo mas mahal nga ito actually. So Muscovado. Ito din minsan yung ginagamit ko, binibili ko, ano. Mas healthy daw kasi. Okay? So that is number 2. Only raw sugarcane daw is exempt from VAT. The rest, hindi po. Okay? Tignan po ninyo ito. Meron tayong raw sugar, meron tayong refined sugar. So yung raw sugar na tinutukoy natin dito is Muscovado. At ito kasi under this RR 1308 as amended by RR 12, 4, and 6, yung mga corresponding series na yan, So raw sugar is pertain to sugar whose content of sucrose by weight in dry state corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5 degrees. Of course, yung technicality nito hindi ko rin alam. Pero ito yung per definition. Pag refined sugar naman daw kasi, yung polarimeter nito ay 99.5 degrees and above. Okay? Now, meron din tayong define yung sugar refinery mill. Okay? So, ito yung entity, either natural or juridical, engaged in the business of milling sugar cane into raw sugar or in the refining of raw sugar. Okay? Now, yung cane sugar, of course, tubo, di ba? Produced from the following shall be presumed for internal revenue purposes as refined sugar. Okay? Basta pag sinabi nating raw sugar, balikan natin yon, Ang tinutukoy lang nito ay Muscovado under the revised regulation. Okay? So, the rest, other than Muscovado, they are refined sugar at hindi po sila VAT exempt. Okay? So, please take note of that, guys, or class. Alright? Oh, eto pala. Meron tayo. Balikan natin yun kanina sa A. Kasi di ba simple preservation or simple processes of preparation and preservation such as freezing, drying, salting, broiling, toasting, smoking, or stripping. Pero eto class, yung pagbebenta daw ng mga marinated fish, hindi po yan exempt sa VAT. Okay? Subject siya sa VAT because not exempt. Pero we are talking about marinated fish. Di ba may mga isda na minamarinate? Halimbawa, bumili ka sa mga grocery store. Let's say, pasok ka ng Walter Mart or ng Robinson or ng SM. Pag pumunta ka sa section ng mga isda, may mga marinated dyan. Actually, hindi lang naman isda, even yung mga karne, di ba? So, marinated. Now, for marinated fish, not exempt from VAT po yan. Okay? Please take note of that. Yung iba, yung mga tinapa, mga nakalimutan ko yung salting. Ano nga ito? Nasa dulo ng dila ko. Tuyo, ayan, tuyo. Sorry. Oo, kanina ko pa iniisip yan Kasi yung tinapa, pinausukan, Salting naman, ito yung ating mga tuyo, di ba? Correct me if I'm wrong, no? Alright. Sige. Now, pertaining dito sa letter F, yung services by agricultural contract growers, let's define what is an agricultural contract growers. Okay? According sa RR 1605, pag sinabi nating agricultural contract growers, they are persons producing for others poultry, livestock, or other agricultural and marine food products in their original state. Okay? So, ito yung mga persons producing for others, yung mga poultry, livestock, agricultural, or marine man ng mga produkto na yan. It services
growing of poultry, pagpapalaki ng mga manok, kunwari, no? Ng mga baboy, baka, kalabaw, kabayo, basta yung for food consumption, ano? Or other agricultural and marine food products. So halimbawa, nagpa-farm. So it services growing of poultry, etc. into marketable poultry, etc. Para maibenta po, ano? And etong mga agricultural contract growers may offer, no, toll processing or toll dressing or toll manufacturing. Pag sinabi po natin itong tatlo, ang ibig po nitong sabihin ay mga procedures, mga hakbang na ginagawa nila. Kunwari, pagkikilo, nung halimbawa, baboyan ito. So pagkikilo ng mga baboy, pagpatay sa mga baboy sa slaughterhouse, no? Dressing. Saan ba natin usually nagagamit yung word na dressing? Di ba meron tayong dressed chicken, di ba? Scalding. Hindi ko na nga lang alam kung ano nga ibig nito sabihin. Cut-ups. Okay, paggupit-gupit, no? Para pag may ibebenta ito, putol-putol na or naka-per parts na siya. And packaging. Okay, pero please take note also of this one. After careful study daw kasi by the Bureau, mayroong clarification noong 2010 sa Revenue Regulation 97 na kapag toll processing services daw, ito ay exempt from VAT din only to services to clients from which the growing of animals were contracted. Okay, so toll processing kasi 'di ba napakita kanina yung mga procedures. But except from VAT yan, only to services from which growing of animals were contracted. So halimbawa, yung preparing and packaging hogs or chickens ready for delivery after producing or growing them can be said to be within the purview of agricultural contract growing. Okay? If such an activity is done independently of growing poultry, kung hiwalay po ito na ginagawa, yung activity po na yan ay considered vatable services. Hindi po siya covered ng agricultural contract growing. So please take note of the distinction. Kung yung activity na yon ay independently done. Okay? Hindi ikaw yung nagpapabuhay, nag-aalaga, nagpalaki mula sa kung ikaw ay nagtatanim ng mga agricultural produce or ikaw ay nag-aalaga ng mga manok, no? So kung ito ay separate activity, vatable po 'yan. Kasi hindi po siya nakahiwalay. It is not covered by agricultural contract growing. Kasi remember, when we talked of agricultural contract growers, no, producing for others, okay, it services growing of poultry, livestock, agriculture, and marine food product into marketable poultry. So yan lamang po clarification. Now, illustrate tayo. Illustration 1. Dito sa mga items na ito, let's determine alin dito yung mga subject to value-added tax. Alin dito yung bubuwisan natin ng VAT na 12%. So, meron tayong 13 items here. Pagbebenta ng kopra, bonsai, wood, kahoy, barbecue, tilapia, roasted chicken, canned pineapple chunks, salted eggs, no? Ayan, si salting. Smoked eggs, ayan, pinausukan, no? Tinapa. Sale of flowers, sale of raw sugar cane, sale of muscovado, and sale of refined sugars. Okay, please identify alin po dito. Ibig sabihin, alisin natin, no? Yung iba dito, VAT exempt, yung iba, vatable. Kung wala siya doon sa na-discuss natin kanina ng mga explanations, vatable po yan. Okay? So yung sale of copra ba? Di ba nakalagay doon? Copra is considered in its original state agricultural produce, no? So hindi po yan kasama. VAT exempt po yan. Ang pinag-uusapan natin, please take note of the question, ha? Subject to VAT. The first item here is, alin kaya? Ayan, sale of bonsai. Eto, hindi po yan kasama, no? It is a different na business. Kung ikaw ay, di ba yung mga plantito natin, at medyo ang hilig mo ay sa mga bonsai, yung mga pinaliit na mga halaman, no? Mga puno na pinaliit. Okay? So, that's one. It is subject to VAT. Hindi po yan pasok doon sa agricultural produce.
Ito din, pagbebenta ng mga kahoy. Okay, that is a different activity. Hindi po yan magpo-fall doon sa agricultural products, no? Ito pa. Sale of canned pineapple chunks. So, hindi po yan, although pineapple chunks, di ba? Pineapple agricultural produce, pero merong ginawa. It is not in its original state kasi. May proseso na ito na pinagdaanan. Hindi po yan simple process of preservation, ano? Dumaan na yan sa mga mechanical, production nito, manufacturing. What else? Pagbebenta ng mga bulaklak. Kunwari, nasa dampa ka dito sa Manila. Okay? Sale of flowers, vatable po yan. Meron pa pong iba? Ayan, last item. Sale of refined sugar. Okay? Ibig sabihin, etong 5, 2, 3, 7, 10, and 13, they are subject to 12% VAT. The rest, they are VAT exempt. Kasi magpo-fall sila doon sa agricultural, marine, livestock, or poultry. Okay? So medyo tricky po ito, kaya we have to analyze it carefully. Next, ito pa, isa pa. Determine which of the following transactions are subject to VAT. Baka kasi minsan ang tinutukoy natin subject to VAT pero ang pinipili natin yung mga VAT exempt. Okay? So alin daw dito? Meron tayong 6 na transaction. Sale/importation ng VMIG hog feeds, no? Ito yung tawag nito, pirated version ng BMEG. Okay? Sale, importation of VMIG feeds for pets. Okay? For number 2. Number 3, purchase of local raw materials for the formulation of hog feeds. Number 4, importation of raw materials for the formulation of hog feeds. Number 5, importation of raw materials for the formulation of feeds for animals generally considered aspects? Aspects yan, Okay, and importation of fertilizers. Ay, nayari tayo dito. Considered aspects po yan, Ba't ito naging aspects? Okay, mukhang lutang ng ginagawa ito. Sige. So, alin dito yung mga subject to VAT? Please take note of the following. Number 2, importation or sale or importation of VMIG feeds for pets. Please take note, pag alagang hayop yan, yung pagkain yan, yung pagbebenta at mga importation, vatable po yan. Hindi po yan VAT exempt. Okay? How about number 3? Number 4? Number 5? Or number 6? Number 5, importation of raw materials. Considered kasi aspects, Hindi aspects. I-edit ko yan mamaya bago ko ito i-send sa aking mga actual students, May copy sila. Okay? So, yan po, they are the 2 that are subject to VAT. The rest, magpo-fall po yan doon sa letter B. Okay? Sale, importation of fertilizers, feeds, including mga raw materials for the formulation. Okay? Kasama po yan doon. Alright? So, I think yan lamang po, yung aking example. Sana po naintindihan po ninyo yung letter A, letter B, and letter F doon sa ating tawag nito. Section 109 ng tax code when we are talking of VAT-exempt transactions. Now, if you have any questions, please let me know para ma-accommodate ko yan, masagot natin yan kung medyo nalilito man po kayo. Alright, so hanggang dito muna tayo. Maraming salamat, class. I'll see you next time. Bye-bye.